At ang ikalawang kandidato para sa ating News to Go in-depth ngayong araw mula sa Democratic Party of the Philippines, ang dating konsehal ng Maynila, Greco Beltica. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Alright. Naku, imamam mo pa talaga ako. Alam ko, 34 years old ka lang, di ba? Yes, Oo, so hindi ba parang masyado kang bata para tumakbo sa Senado? Parang... Well, I'm the youngest candidate, 35 po ang limit. So, ang boundary, 35 ako ng March. So, tama-tama lang po. Tama-tama lang. Senator Ninoy Aquino. Alright. Ang alam ko ay tumatakbo ka para sa Senado dahil may gusto kang isulong na batas. Ito yung flat tax rate, Yes. di ba? Ang gusto mo, pantay-pantay ng babayaran ang lahat ng mamamayan pagdating sa buwis. Tama? Isang klase, mababa at pinakasimpleng sistema ng pagbuwis na ginagawa na sa 43 bansa sa buong mundo, and the top business nations are all in flat tax. Namely Singapore, Hong Kong, China, Netherlands, almost all eastern part of Europe are in flat tax. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, depende sa income mo, doon yung... Malaki, progressive. Kung mas mayaman ka, mas malaki yung babayaran mong tax. Kapag mas mahirap ka, mas maliit. Ang gusto mo ngayon, pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay. Actually, ma'am, yung idea na gusto nila mas malakas mayaman doesn't happen. Ang malaking magbayad ng buwis ngayon, yung mahihirap, mga salaried employees, bawas na. Lahat ng mayayaman are able to avail of the mga discounts and yung mga loopholes ng ating tax code. Pero hindi ba parang pabor ito para sa mga mayayaman? Kasi mas mababa, in effect, yung babayaran nilang buwis. Mas yayaman ang mayaman at baka mas mahirap ang mahirap. Baligtad po. Actually, sa sistema natin ngayon, ang nalulugi mahihirap dahil wala silang magawa pag binawasan ang buwis. Ang mayayaman are able to take advantage of the loopholes. That's why 4% lang ng tao na nagbabayad, ng Pilipino, nagbabayad ng tamang buwis. The rest are paying off BIR or paying off lawyers and accountants para ibigay sa kanila yung mga loopholes. May ilang mga economists na nagsasabi na, you mentioned, ang ilang mga bansa na merong flat tax, Singapore, Hong Kong, Russia, China. These are medyo mas progressive na countries compared to the Philippines. At mas yung equality nila, yung equality ng rich and poor, parang mas pantay doon kumpara sa atin na ang laki-laki ng disparity ng rich and poor. May mga ilang economists na nagsasabi na hindi babagay sa Pilipinas ang flat tax kasi hindi naman tayo pareho ng ekonomiya ng Singapore at ng Hong Kong. Number one, the flat tax is a principle and it has been adopted from the beginning of time. The Philippines began in a flat tax system when the taxes was first introduced here. We had only one kind of tax, the head tax sa mga kasila. Lumaki na lumaki. Pangalawa po, nung mag-flat tax ng 2001 ang Russia, it was a collapsed economy. And the first year after they turned into flat tax, 40% kagad na nag-increase ng kanilang collection. Today, Russia is more stable than the economy of the States. Almost no debt ang public debt nila at naka-flat tax sila ngayon. Amerika po, $29,000 ang utang ng public debt bawat isang tao na in progressive taxation. So, babagay po ang flat tax sa kahit ano because it is a principle of taxation. It's a simple issue of bababa kung buwis mo, so lalaki ang kita mo, bababa ang presyo ng bilihin. Pag bumaba ang buwis, hindi ba kukonte ang pera na gagamitin ng gobyerno para magpagawa ng mga kalsada, ng mga tulay, mga eskwelahan at iba pang mga public works projects? Saan kukuha ng pera ang gobyerno kung mas mababa na yung buwis na makukuha niya? Actually, in reality, lalaki yung koleksyon ng gobyerno dahil dadami magbabayad ng tama. Pangalawa, yun na nga po ang pinakamalaki nating problema. Ang dami-dami at sobra-sobra ng pera ng gobyerno. Kaya sobra-sobra ng mga pera ilalagay nila sa opisina nila. Meron tayong PDAF na 80 billion pesos, 276 lang sila. Tapos tao, walang pera. Presidente, 60 billion. 24 na senador, 4.2 billion. 250 congressmen, 16 billion. 84 billion, mahigit 276 lang sila. Tayo, wala tayong pera. Palagay kong pera dapat nasa tao, kapital, para tayong masenso. Okay. You mentioned a while ago that you're 34 years old at aabot ka dun sa 35 na limit pagdating ng March. Okay. And you've been a councilor. Hindi ba parang masyadong malaking jump from being a councilor of a city to being senator? Hindi ba, ba't hindi ka muna dumaan sa pagiging kongresista kung gusto mo lang rin naman maging legislator before, taking the big jump to senator? Kailangan na po natin ipag-usapan ang mga ganitong issues na hindi pa nag-uusapan sa politika to really change and curb the system in the Philippines.
Ako naman po ay tapos ng postgraduate studies on international trade and commerce sa University of California sa Berkeley. And with the limits of local government, a local official, kaya po sobrang hirap ng bayan natin because the problems of our land is embedded in our constitution and the laws that we make. If I run for Congress, mababaon lang po itong ating mga proposal sa Congress. Hindi makakabuo ng quorum, hindi mag-uusapan. But if you put this on Senate, then mapag-uusapan to, then mababagong isipan ng mga tao. There's a better system. Bababa ang buwis, bababa ang bilihin, lalaki ang kita, lalaki ang sweldo. Okay. Last question para dito sa segment na ito. Aside from being counselor, you're also a pastor of a charismatic or evangelical group. Hindi ba makakaapekto yung iyong mga religious beliefs sa yung relihiyon mo sa magiging decision mo as senator? Definitely, tayong lahat apektado ng ating paniniwala at saka pananampalataya. Yun ang problema. Ano ang pananampalataya ng tao? Yun ay patutupad niyang batas. Ako ay naniniwala sa batas ng Diyos at batas ng banal na kasulatan. Therefore, ay patutupad natin mga batas ng hari ng mga hari ang Panginoong Hesus. Kaya, yung sabi ko pong flat tax na yun of not more than 10% is comes after the principle of the tithe. Kaya po natin pinapasok ang decentralized system of government. It comes after the principle of decentralized government of the church. Okay. All right. So now we come to the last portion of this in-depth. Kasi syempre gusto naman natin ang mga kandidato hindi lang makilala about the platforms na sinusulong nila, pero yung a little bit about your personality as well. Yes. Okay. When was the last time you lied? Siyempre. Nagsisinungaling ka ba o bawal yan sa mga pastor? Siyempre, bawal yun. Pero minsan nakakapagsalita ka rin ng hindi lahat totoo. Okay. Ano ang bagay na pinakaayaw mo tungkol sa iyong sarili? Siguro, minsan, na madali rin ako mapikon sa mga, very idealistic ako. So, madali ako mapikon. Okay. Aling lugar sa Pilipinas ang pinaka hindi mo gusto or pinakapangit sa palagay mo? Ang pinakapangit, yung mga kawawa pong mga mahihirap natin na nakatira sa mga squatter sa luwan ng lupa, kaya ho tayo tumatakbo para sila mabigyan ng lupa at saka mga kapitan, matulungan. Kunyari tapos na yung eleksyon tas hindi ka nanalo, anong unang-una mong gagawin? Ako po ay mag-aaral maging TV host kagaya niyo. Really? Oo, pwede siguro. Kung kunyari hindi kayo naging konsehal, ano sana naging trabaho ninyo? Ako ay magpapatuloy sa aking hanap buhay bilang developer, contractor, tsaka farming. Yun po pagpapatuloy ko. Of course, sa aking pagmiministeryo sa mga kabataan. Yung father ninyo ay isinapelikula na niya isinapelikula na yung kanyang buhay, the Butch Bellica story. Yes. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, sino ang gaganap? Or ikaw na rin yung gaganap nun? Ako na lang para comedy. Okay, kanina tinanong ko yun ng partner ko. Any plans for Valentine's Day? Yes, I will spend the Valentine's Day with my wife and with my kids at night. And it's going to be with my wife and my family. Last question. When was the last time you cried? Cried? Siguro matagal-tagal na po, mga isang taon. Thank you very much. Maraming salamat. Dating konsehal ng Maynila, Greco Bellica. Thank you. Thanks very much.